ang ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Galit si Senador Bato sa mga isnabero. Naghihimutok si De La Rosa dahil wala ni isang miyembro ng gabinete ang dumalo sa pangalawang pagdinig sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. May sagot naman ng palasyo kay Senator Bato. Wala rin naman siya sa unang hearing, so bakit siya nagrereklamo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Russian vlogger na nangharas sa BGC, hawak na ng Bureau of Immigration at ide-deport na. Senador Amy Marcos tila kumbinsidong tumulong nga ang gobyerno sa ICC sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga miyembro ng gabinete na no-show sa Senate hearing, papadalhan daw ng subpoena. Halos isang linggo matapos ang killer quake sa Myanmar, ilang survivor nasagip pero daan-daan pang katao nawawala pa rin. US President Donald Trump nag-anunsyo ng reciprocal tariffs sa dose-dosenang bansa kabilang ang Pilipinas. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America because there is no tariff. At dating US President Barack Obama, sorpresang nag-photobomb sa isang family photo shoot. Ide-deport na ng Bureau of Immigration ang viral Russian vlogger na inaresto ng mga otoridad dahil sa pangaharas ng mga security guard at mall goers sa BGC. Pero nakulong man, tila walang bakas ng pagsisisi ang dayuhan. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Nakangiti pa sa kanyang mugshot ang Russian YouTuber na si Vitaly Sidorovetsky. Kuha ito nang i-turnover siya sa Bureau of Immigration. Are you Mr. Vitaly Sidorovetsky? Yes. Yeah. Good evening. Okay. Here's your Miranda rights. Okay? Yes, sir. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Ipinapadeport si Vitaly bilang isang undesirable alien dahil sa paglabag sa Philippine immigration laws na laman pa ng kanyang content sa internet. Inaresto siya kahapon ng Makati Police at CIDG sa isang hotel sa Pasay sa bisa ng BI Mission Order dahil sa umunoy disruptive behavior ng turista sa Taguig. Sa isang content ni Vitaly, kita ang pagmamaneho niya ng tricycle sa kalsada. Accident. At pagbangga sa kasalubong ng mga sasakyan. Nasaktan pa ang isang lalaki. Sinundan ito ng isang clip kung saan habang hawak ang isang saging, hinarang ni Vitaly ang isang Pinay mall goer. Saka binalingan ang isang traffic enforcer sa BGC. I have a very important question for you. No, this is for documentation team about Philippines. I have a very important question for you. Can I shove this up your... Hanggang sa sinakyan nito at inilayo ang motorsiklo ng BGC security personnel. It's too nice. Boss, I want you to chase me. To chase me. Can I have a hug?
love for you. You mad at me? Sunod na binalingan ni Vitaly ang security guard na naglalakad sa mall. Can I give you a kiss? Saka nito kinuha at itinakbo ang sombrero ng sekyo. Pati ang radio communication ng kaharap na security official, pinakialaman din. Telling me to turn it off. But you're gonna turn it off, right? No, it's not. Get out of here. At hinaras ang iba pang gwardya na tinangkang sawayin siya at ang mga kasama. Kinuha rin ito ang isang maskara mula sa isang kiosk sa mall at isinuot. Di rin nakaligtas ang stand fan mula sa isang restaurant sa mall na binitbit niya papasok sa hotel. At sinubukan pang ipasok ang sarili sa baggage scanner sa entrance ng hotel. Umani ito ng mga negatibong komento sa social media. Ayon sa BI, welcome sa bansa ang mga bisita mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa katunayan, tanyag ang Pinoy hospitality, pero dapat umanong respetuhin at igalang ng mga turista, gaya ni Vitaly, ang local customs at mga umiiral na batas sa bansa. Nagreklamo din ng harassment laban kay Vitaly ang mga security guard ng BGC na pinagtripan nito. Base po doon sa Commonwealth Act 613, dalawang klase po ang pwedeng paalisin po, i-deport po natin ang ating mga alien po. Ito po ay kung sila po ay undesirable, una, at pangalawa po kung sila po ay overstaying. Payo naman ng PNP sa social media influencers at vloggers, pag-isipang mabuti ang ipopost at tiyaking hindi ito labag sa batas o sa karapatan ng iba. Kailangan po talaga pag pagbablog nila may limitasyon. Yung nakakasira ng sa tao, lalo na sa lugar. Lalo na yung lugar natin ay maraming tao dyan sa BGC. Sa panig ng BGC, agad silang nakipagtulungan sa otoridad at tiniyak ang publiko na prioridad nila ang seguridad sa lugar. Mananatili si Vitaly sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang naghihintay ng kanyang deportation proceedings. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Viral din kamakailan ng isang alitan sa daan na nauwi sa pamamaril sa Antipolo City. Kaya naman itinutulak ngayon ng isang mambabatas ang nakabinbin na anti-road rage bill sa Kamara. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Matapos masawi sa pamamaril ang isang rider at masugatan ng 3 dahil sa alitan sa trapiko sa Antipolo, pinamamadali na sa Kamara ang pagpasa ng anti-road rage bill. Finale ko to nung 18 Congress, tapos ni-refile ko ulit kasi nga inabutan tayo ng pandemic at hindi na-actionan. So for now, there's already a substitute bill and this bill is actually referred to any aggressive and hostile or violent behavior lalo na sa kalsada. Para mapabilis maipasa ang panukala, mayroong substitute bill na inihain si Robes para pag-isahin ang 5 panukalang batas na kapareho nito. Balak na rin niyang dumulog sa Pangulo para gawin itong prioridad. My office is now writing the Office of the President. Nakasulat na kami the other day pa since nakita ko na talaga yung sa Antipolo, parang hindi na mapipigilan yung init ng ulo ng mga tao eh. So far naman, pagka naman sumulat kami kay Presidente, sinabi namin urgent, tingnan naman ito, inaaral din po ito ng Executive Secretary. Balak din niyang kausapin si Senate President Chis Escudero kaugnay dito. Sa ilalim ng panukala, ipinagbabawal ang wild gestures tulad ng pangaamba at panduduro, pagmumura, pananakit at anumang uri ng pananakot at paggamit ng puwersa at anumang kaparehong gawain. Kalakip naman na parusa ay ang suspension o pagbawi sa lisensya ng may sala at mas matinding parusa kung masasaktan o mamamatay ang biktima. Sakaling maisabatas, dagdag na kaso ang anti-road rage para masiguradong magdadalawang isip ang mga driver sa kanilang pag-uugali tuwing nasa kalsada. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Umalma ang NBI sa pahayag ng Chinese Embassy na tinatarget ng mga otoridad ang mga Chinese national sa bansa. Giit ng NBI, lahat ng sangkot sa krimen anumang lahi ay kanilang huhulihin. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
Katuwang ang Homeowners Association at ilang security personnel, nilusob ng NBI National Capital Region ang 3 townhouse sa isang exclusive village sa Muntinlupa. Bitbit ang mga warrant mula sa Muntinlupa Regional Trial Court, hinuli ang 12 Chinese national. Nakuha sa kanila ang 10 loaded na mga baril, tactical gear, taser guns, bulletproof vests, mga kutsilyo at posas at mga ID. Nasa kustodiya na sila ngayon ng Bureau of Corrections at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sa isa namang operasyon ng NBI Cavite North District Office, di na nakapalagpang isang lalaki na target dahil sa umunoy pang-aabuso sa 2 dalagitan niyang stepdaughter at isa niyang anak na bata. Nangyari ang krimen habang nagtatrabaho sa Kuwait ang ina ng mga biktima. Sa Angeles City, Pampanga naman, arestado ang Swedish national na isa umanong child sexual offender. Iniimbestigahan siya ng Swedish Police Authority dahil sa 2 counts of child rape. Lumabas pa na suspect din ito sa panghahalay sa 10 taong gulang na bata sa Sweden noong 2021 at dati nang na-convict sa financial fraud noong 2009 at 2003. Napag-alaman pa ng NBI na mayroong red notice mula sa Interpol para sa suspect. Kaugnay naman ito, binigyang diin ni NBI Director Jaime Santiago ang pagpapanagot sa mga nagkakasala sa batas, anuman ang lahi ng mga ito. Taliwas sa naging pahayag ng Chinese Embassy na tinatarget umano ang kanilang mga citizen. Ayon pa sa NBI, nagkataon lamang na maraming Chinese national ang nasasangkot sa iba't ibang krimen dito sa bansa. Wala kaming sinisino. No, basta't nagbabiolate ng batas natin kahit sino pa siya. Remember, ang dami na naming nahuli, Vietnamese, Chinese, kung sino-sino, American. Basta't gumawa ng krimen, just like in any other country, basta't gumawa ka ng krimen doon sa bansa nila, labag sa kanilang batas, aarestuhin ka. Hinimatay naman ang Pinay na suspect sa human trafficking habang ipinipresenta sa media kanina. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa mahigit 70 individual ang nahikayat niya sa isang mission volunteerism travel sa Thailand. Pero 41% sa mga ito ang hindi pa nakakabalik sa bansa, habang 2 naman ang na-repatriate matapos umanong mabiktima sa isang scam hub sa Cambodia. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi lisensyadong recruiter ang suspect, kaya agad itong inaresto ng NBI International Airport Investigation Division. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Wala mang dumalo na miyembro ng gabinete, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD. Komite ng kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos ang nag-iimbestiga. Kumbinsido raw ito na tumulong sa ICC ang gobyerno sa pagdakip sa dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kahit halos walang dumalo, tinuloy pa rin ang ikalawang pagdinig ng komite ni Senadora Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. First Senate appearance din ito ni Senador Bato de la Rosa mula nang maaresto ang dating Pangulo nitong March 11. Ni isa sa mga miyembro ng gabinete hindi na sumipot, alinsunod sa invocation ng executive privilege ng palasyo na nakaugnay sa mga nakabimbing petisyon sa Supreme Court kaugnay ng pag-aresto. Isiniwalat sa hearing na may 4 na tauhan mula sa ICC ang bumisita sa Pinas noong 2024, kabilang ang mga investigator, interpreter at security expert. Humingi pa nga raw sila ng protection detail at transport mula sa gobyerno. Taliwas ito sa naunang pahayag ng mga opisyal na walang tulong na binigay sa ICC. Nilahad din ang laman ng ICC agenda, kabilang ang request para sa hospital autopsy records, police blotters at maging mga dokumento mula sa Camp Crame. Tumutukoy ito sa mga operasyon sa kasagsagan ng war on drugs mula 2016 hanggang 2017. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Pebrero nang mag-request ang ICC prosecutor ng warrant para sa dating Pangulo.
Nailahad pa sa pagdinig na meron daw 80-page plan ng kapulisan tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sabi ni Senator Amy, matagal na raw plano ng administrasyon ang March 11 arrest. Kaya gusto ni De La Rosa na ipasabpina ang di umano'y dokumento ng PNP, lalo na't umami ng CIDG chief sa isang panayam na matagal nang pinlano ang operasyon. Tinawag itong Operation Pursuit. Gusto rin pagpanagutin ni De La Rosa kay US President Donald Trump ang mga naging bahagi ng pag-aresto. Anya, kailangan ibahagi ang findings ng komite sa US government, lalo na't pwede raw ma-freeze ang US assets ng mga sangkot. Hinimay sa pagdinig ang isang US executive order para malaman kung pwede raw makonsidera ang dating Pangulo bilang protected person nito. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Gusto rin malaman ng komite kung sino ang nag-otorisa sa private jet na ginamit sa paglipad sa dating Pangulo pa Hague, Netherlands. Sabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Nakatakdang magsumite ng mga subpina ang senadora kay Senate President Cheese Escudero para sa mga hindi sumipot na miyembro ng gabinete sa pagdinig. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. May babala naman si Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pag-i-issue ng subpina sa mga opisyal. Git niya ay hindi dapat madaliin ang ganitong proseso. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Dapat dumaan muna sa legal na pag-aaral ang mga subpina. Ayon ito kay Senate President Cheese Escudero. Yan ay matapos ilahad ni Senadora Amy Marcos na maghahain siya ng subpina para sa mga di sumipot na cabinet members sa ikalawang pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang nag-issue ng subpina kina Lieutenant General Arthur Cordura ng Air Force at Prosecutor General Richard Fadulion. Pero pinaubaya muna ito ni SP Cheese sa legal team ng Senado kahit pa sinabi ni Senator Amy na malaya naman daw ang Senado maghain ng subpina. Ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Hindi pa raw niya natatanggap ang ibang subpina na balak i-issue ng Senadora kung hindi raw ito mapag-aaralan ng maayos. Pwede lang ito mauwi sa banggaan ng Senado at Palasyo dahil una na ngang sinabi ng Malacanang na ini-invoke nito ang executive privilege ng mga miyembro ng gabinete. Ayon pa sa batas, pwedeng hindi dumalo ang mga opisyal ng ehekutibo kung saklaw ng executive privilege tulad ng national security o pribadong usapan kasama ang Pangulo. Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. Paglilinaw ni SP Cheese, ayaw niyang maakusahan ng Senado na hindi patas at naaayon lang daw sa batas ang legal review na ito. Payo niya sa Senate legal team, huwag madaliin ang proseso dahil baka raw maging masama pa ang kalabasan nito. Hindi pa binubunyag ni Senadora Amy kung sino-sino ang susunod niyang hahainan ng mga subpina. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Agad namang pumalag ang Malacanang sa pagpuna ni Senador Bato de la Rosa sa hindi pagdalo ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado. Paalala ng palasyo, wala rin naman si de la Rosa noong unang pagdinig. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. Pinaliwanag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hindi pagdalo ng mga miyembro ng gabinete sa pagdinig. When we learned about the topics, kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics.
So we had a look at this invitation, and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. Binigyan ng provisional release ang 17 Pilipino na kinulong sa Qatar dahil sa umano'y unauthorized political demonstration. Ipinag-utos naman ni PBBM ang tulong para sa kanila. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Pansamantalang pinalaya kaninang madaling araw ang natitirang 17 Pilipinong na-detain sa Qatar. With gladness, we report today that, of course, based on the President's directive to secure the immediate release of the 17 who are still detained, the Qatari authorities, in 2 separate batches, the males at around 2:30 a.m. Qatari time, and the females around 4 a.m. Qatari time, were provisionally released pending investigation. 20 ang unang naaresto sa isang resort sa Qatar dahil sa umano'y walang permisong pagtitipon bilang pagsuporta kay FPRRD. Nauna nang pinalaya ang 3 menor de edad. Pero dahil itutuloy pa rin ang investigasyon sa kanila, hindi pa sila maaaring bumiyahe palabas ng Qatar. Ipinag-utos daw ni PBBM na siguraduhing mabibigyan sila ng legal at welfare assistance. I have been personally communicating with him for the last few days at paulit-ulit niyang sinasabi yung making sure that the welfare, well-being, and the release will be secured. Kung sakaling makasuhan ang mga Pinoy, maaari silang mapatawan ng 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakakulong. May penalty pang babayaran na 10 hanggang 50,000 Qatari riyal. Kaya muling nagpaalala ang kalihim. Please observe host country laws. When it comes to mass actions and assemblies, they are regulated in their respective host countries. And in some countries, maaring walang arrest na nangyari. But we know there are other countries that have taken note of mass actions and have been monitoring the movements, the behavior of our Filipino communities. Magpapadala naman ng medical team ang labor attaché ng Pilipinas para ma-check up ang 17 kababayan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. 6 na araw matapos ang killer quake sa Myanmar, may ilang survivor ang nasagip. Yan ang agenda report ni Mai Rodriguez. Nakuna ng video ang pagguho ng isang condominium sa Mandalay matapos tumama ang napakalakas na lindol sa Myanmar noong Biyernes. Isa lang yan sa mga gusaling pinabagsak ng magnitude 7.7 quake. Pero sa gitna ng trahedya, mga istorya ng katatagan at pag-asa. Isang lalaki ang nailigtas higit 5 araw matapos matabunan sa isang gumuhong hotel. Agad siyang dinala sa ospital kung saan stable na ang kanyang kondisyon. Isang batang babae rin ang nasagip sa isang gumuhong monasteryo. Nasa summer school siya roon nang tumama ang lindol. Hindi naman pinalad ang 13 niyang classmate. Patuloy naman ang pagdating ng ayuda mula sa iba't ibang bansa. Pero kulang na kulang pa raw ito ayon sa mga aid group. First thing that I think that really needs to be said is that this is a crisis on top of another crisis for children in Myanmar. If we're not able to reach these children, we don't have the support. Yes, there's a risk of children dying.
because we know that it's very likely that disease will proliferate. There will be disease in the earthquake-affected areas. Bukod sa mga gamot, tubig at pagkain, kailangan din ng temporary shelters. For now, we sleep on the ground with mattresses. Some people who still have mosquito nets set them up, while those who don't just sleep under the open sky. Halos 3,000 na ang kumpirmadong patay sa lindol sa Myanmar. Higit 400 ang nawawala. Para sa Agenda, May Rodriguez, Bilyonaryo News Channel. Matapos mahanap ang ilang quake survivor sa Myanmar, nabuhayan ng pag-asa ang mga rescuers sa Thailand na may masasagip din sila. Dose-dosena pa rin ang nawawala matapos gumuho ang isang ginagawang skyscraper sa Bangkok. 22 naman ang kumpirmadong patay doon. Hope, but frankly, hope gets a little bit slimmer every day, each day pass, But I think today our staff got phone call from Myanmar that they just found a survivor. How old? One survivor, and it happened at the same time. So it happened there, it can so happens here too. Dito sa Pilipinas, may mga imbensyon ng PHIVOLCS na layong maiwasan ang pinsalang dulot ng lindol. Science-based na, abot kamay din daw ang mga ito ng ordinaryong Pilipino. Ang detalye sa agenda report ng ating Weather HQ anchor, Paulo Del Rosario. May mga nangangamba sa kahandaan ng Metro Manila sa sakuna, lalo na sa banta ng posibleng the big one na lindol. Tanong ng marami, ligtas ba ang bahay o opisina ko? Kung dati walang sagot, ngayon may science-based answer ka na makukuha mula sa Hazard Hunter PH, mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa pamamagitan nito, malalaman na kung may banta o panganib sa isang partikular na lugar. Mas madali na raw kasi makakapaghanda ang mga pagplano bago magkaroon ng disaster o sakuna. Madali lang itong gamitin. Bisitahin lang ang website, ilagay ang address, at i-download ang mga findings at rekomendasyon. Ayon sa PHIVOLCS, ang Hazard Hunter PH ay isang one-stop shop para sa hazard assessment na abot kamay ng bawat Pilipino. Bukod dito, may isa pang inobasyon ang PHIVOLCS, ang Geoanalytics PH, na nakatuon naman sa local government units o LGUs. Ang Geoanalytics PH ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang pagsusuri kung aling mga assets ang nasa panganib at kung gaano karaming tao ang maaaring maapektuhan. Ayon sa PHIVOLCS, layon ng proyekto na gawing mas epektibo at science-based ang disaster risk reduction ng mga LGU. The process really in developing the system is a whole of government approach, which we really need at the moment so that the public and other sectors of society will be able to access information right at their fingertips in just one platform. For practical reasons, ginagamit na ng private sector ang technological advancement na ito. Sa katunayan, ginagamit na raw ng finance industry ang Hazard Hunter PH. Banks are already partnering with us to integrate the Hazard Hunter PH application into their own information systems because they see the value of actually evaluating assets with respect to their exposure level to natural hazard. Ipagmamalaki ang Pinoy invention na Hazard Hunter PH at Geoanalytics PH sa 50th International Exhibition of Inventions sa Geneva mula April 9 hanggang 13 bilang bahagi ng exhibit ng Department of Science and Technology. May 4 pang imbensyon ang DOST na ipapakita sa event. We are excited to actually share the technology to other countries because as far as we know, there is no country yet that has integrated all the natural hazards information into one platform and at the tip of the finger, accessible to anyone. Accessible at libre ang Hazard Hunter PH at Geoanalytics PH. Para sa Agenda, Paulo Del Rosario, Bilyonaryo News Channel. Bayan sa Maguindanao del Norte, isa sa ilalim na sa COMELEC control kasunod ng pananambang sa election officer. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Huwebes. Sa EDSA Ortigas flyover, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane papuntang Mega Mall. Light to moderate naman ang north and southbound lanes. Mariing dinepensahan ng Finance Department ang paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Hindi naman nagpatalo ang petitioners. Alamin natin ang detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Nag-uulat ang live mula sa Baguio City. Joash, ano na ang update sa oral arguments ng Korte Suprema tungkol sa issue? Corina, tinapos na ngayong araw yung oral arguments ukol sa supposed transfer ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Wala po kaming nilabag na batas. Nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto na legal ang pagtatransfer ng naunang 60 billion pesos mula sa PhilHealth patungong National Treasury. Hindi naman daw kasi pinakialaman ng pamahalaan ang pera ng direct contributors o yung mga mamamayang nagbabayad mismo sa PhilHealth. Sa kanilang naging computation, ang supposed 89.9 billion pesos na kabuuang itatransfer dapat ay galing sa indirect contributions o yung pera na mismong sa pamahalaan nanggagaling. Under the unprogrammed appropriations, 183.1 billion pesos po ang maaaring ibalik ng PhilHealth sa National Treasury. Yet, the DOF exercised a prudent and moral decision to limit the return to the excess, idle, and unused government subsidies from 2021 to 2023 because we did not want to touch the hard-earned contributions of the PhilHealth members. Ayon kay Recto, napunta pa rin naman daw sa health-related projects ang mga pondong nailipat sa National Treasury, kabilang ang aniyay pagbabayad sa mahigit 100 bilyong piso para sa frontliners noong COVID-19 pandemic. Pananaw rin daw ng DOF, ang paggawa ng infrastructure projects tulad ng mga kalsada at tulay ay parte rin ng pag-i-improve ng health sector ng bansa. Nagiging daan daw ito para makapagatid ng mga pasyenteng kailangang dalhin sa ospital. Dagdag pa niya, kung hindi raw nila nasilip ang daan-daang bilyong pisong umano'y unused funds ng PhilHealth, mananatili raw itong unutilized. Pero buwelta ng petitioners, ayon sa Universal Healthcare Act, hindi dapat ginagalaw ang hindi nagagamit na pondo. Pumapasok daw dapat ito sa isang investment reserve fund, ang isang reserve fund for exclusive use lamang daw ng PhilHealth ayon sa batas. Dagdag pa nila, maraming contributors ang nakakaramdam na hindi nila natatamasa ang angkop na benepisyo ng kanilang contributions. Kung totoo raw na sobra-sobra ang pera, dapat daw ay itaas ang benefits at ibinababa ang premium contributions. If there is excess of the reserves, then it follows, Your Honor, na dapat sinunod nila yung batas. And that is increase benefits and decrease premium contributions, which we didn't see, Your Honor. Ang kinakatakot pa raw ng petitioners, kung matatalo sila, maaari raw itong magbukas ng floodgates kung saan pati ang ibang mga government-owned and controlled corporations baka raw basta-basta na lang kunan ng pera. Pauna nang sinabi ni Recto kahapon na hindi lamang daw PhilHealth ang GOCC na kanilang binusisi bago sila magdesisyon kung saan sila kukuha ng reserve funds. Sadyang PhilHealth daw kasi ang may limpak-limpak na aniyay natutulog na pera. We cannot afford na maging ano lang tayo, wala nang rule of law, ika nga, no? Bara-bara na lang. Ano pa kaya yung batas? Ano pa ang constitution? It will open the floodgates for other abuses, for other anomalies. Tinapos na ang oral arguments, pero maraming proseso pang pagdadaanan bago tuluyang desisyonan ng Korte Suprema kung maibabalik ba sa PhilHealth ang perang napunta sa National Treasury. Corina, malalim o medyo malalim yung technicalities na naging usapan dito sa Supreme Court sa Baguio City. Pero bottom line, kung daw hahatulan ng Supreme Court na reserve funds yung mga inilipat na pondo papunta sa National Treasury, hindi daw ito maaaring ilipat o gamitin sa ibang mga proyekto ng pamahalaan. In contrast naman, kung fund balance naman, makikita o hahatulan ng Supreme Court yung mga inilipat na pondo, dito daw papasok yung mga legal arguments na maaaring isalin ito sa ibang mga proyekto o mga unappropriated programs ng pamahalaan. Corina. So tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagdinig. May inaasahan na ba tayong timeline kung kailan ilalabas ang desisyon ng Korte Suprema tungkol dito?
Corina, so far concluded na yung oral arguments pero wala pang binibigay na timeline yung Korte Suprema kung kailan natin marireceive yung kanilang mga final decision. Pero sinabi nila sa mga involved parties kanina na kailangan nilang mag-submit ng isang memoranda o ito yung parang pinaka-final cumulative statement ng lahat ng involved parties within a 30-day non-extendable period. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban, live nag-uulat mula sa Baguio City. Isa sa ilalim na sa COMELEC control ang munisipalidad sa Maguindanao del Norte kasunod ng pananambang sa election officer sa lugar. May posibilidad kayang palawigin ito sa buong probinsya? Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Matapos masawi ang isang election officer sa Dato Odensinsuat, Maguindanao del Norte, unanimous ang desisyon ng Commission on Elections. Isa ilalim na ang munisipalidad sa COMELEC control. Yung pagdedeklara ng buong probinsya ng Northern Maguindanao at this point, negative po yan. Hindi na po natin malalagay sa COMELEC control ang buong probinsya. Unfair sa mga munisipyo na wala namang kaguluhan. Pero hindi pa raw final ang desisyon ng ANBAC. Gusto namin po pag nilabas yung resolusyon, nakalagay po doon ano ang specific na gagawin ng COMELEC. Kami ba ang may control sa disposisyon ng pondo ng munisipyo or city hall? Kami ba ang may disposisyon sa pagbabago ng mga chief of police o mga iba pang kapulisan doon sa area? Kami ba ang pwede maglipat ng mga tauhan ng municipal government or city government? Kami ba ay pwede magdagdag ng napakadaming checkpoints? Ano pa talaga ang extent ng tinatawag na COMELEC control? Sa ngayon, nasa kamay pa rin ng COMELEC ANBAC ang final say kung sasaklawin ang kontrol sa buong Maguindanao del Norte o tanging sa Dato Odensinsuat lang. Makasaysayan ang magiging desisyon ng ANBAC. Ito kasi ang unang pagkakataon na magkakaroon ng COMELEC ng resolution para tukuyin kung ano ba talaga ang ibig sabihin kapag diniklarang under COMELEC control ang isang lugar. Sabay sa pag-finalize ng desisyon sa COMELEC control sa area, tuloy pa rin ang investigasyon sa pagpatay sa election officer sa Dato Odensinsuat. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Humihingi ng tulong ang COMELEC sa isa sa pinakamalaking grupo ng mga negosyante sa bansa na labanan ang disinformation ngayong election season. Nakiusap din ang ahensya na hikayatin ng mga negosyante ang kanilang mga manggagawa na bumoto sa Mayo. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Hindi po kasi kaya ng COMELEC lang. Ang issue po ng voters education ay issue ng lahat. Kaya po humihingi kami ng tulong. Kaya po ako naandito. Ika nga going into the lion's den, but so be it. Kahit ganito ang paglalarawan ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa pagharap sa business community, buong loob pa rin siyang nanawagan sa mahigit 1,000 miyembro ng Management Association of the Philippines para tumulong sa pagpapalaganap ng voters education program sa kanilang mga empleyado. Hinamon ng poll chief ang mga business leader na gamitin ang kanilang impluwensya para kontrahin ang disinformation at makapanghikayat ng mas maraming botante para mapataas ang kasalukuyang nasa 65 to 68% voter turnout tuwing midterm polls. Yung mga empleyado natin, maingganyo natin silang bumoto, makapamili po ng tama na hindi natin dinidiktahan kung sino ang kanilang iboboto. At sana rin po makatulong po tayo sa ating pong voters education program in all our small way. Binigyang diin ni Garcia ang limitasyon sa budget at batas na pumipigil sa kanila sa pagpapatupad ng mga panukalang reforma tulad ng manual audit ng balota. Tali kasi ang kamay ng COMELEC dahil kumikilos lang tayo base sa kung ano yung batas. And I'm not against. It's just really the budget and the absence of the law. Kasunod ito ng halos 14 billion pesos na kaltas sa budget ng ahensya. Binatikos din ni Garcia ang paggamit ng ayuda sa kampanya na anya ay malinaw na pang-aabuso sa pondo ng bayan. Binalaan rin niya ang mga kandidato laban sa vote buying sa mga events at group forum. Kasi nga yung issue ng vote buying, hindi lang kasi ito liability ng mismong namimili ng boto, kung hindi yung mismo nagbebenta ng boto, yung mga nanghihingi. So iwasan po natin kasi po madadamay kasi yung grupo o organisasyon. Kinilala naman ni Garcia na ang tiwala ng business community at ng taong bayan ay nakasalalay din sa dekalidad ng election system kaya kailangan nitong iangat. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.
Tutulong na rin ang University of the Philippines para tiyaking magiging maayos at credible ang halalan sa Mayo. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Modern problems require modern solutions. Sa Memorandum of Understanding ng University of the Philippines Commission on Elections, streamlined and secure democratic process ang goal ng dalawang institusyon. People must be able to adapt to these new changes when it comes to the adoption of modern technology. Hindi po sapat na pinaboboto natin sila gamit ang bagong makina. Hindi po sapat na mabilis ang pagbilang ng mga boto o kaya mabilis ang pag-proclaim ng mga kandidato. Ang tanong, credible ba? For the first time, full digitalization ang nais ng COMELEC in pursuit of an inclusive democracy, most especially for indigenous communities. Ayon kay UP President Angelo Jimenez na isang katutubo rin, technological advancement, this collaboration reflects UP's deep commitment to social responsibility. As stated in our charter, we are duty-bound to provide research, expertise, and policy recommendations that directly impact national development. Samantala, nag-high naman ang petisyon ngayong umaga ang PDP laban sa internet voting ng COMELEC. Sagot ni COMELEC Chair Garcia, tuloy pa rin ang internet voting sa 77 posts abroad para sa mga OFW. Sa ilalim ng batas, wala rin naman daw kasing pondo ang gobyerno for two methods of voting. Handa po kami na harapin yung kaso na i-final sa amin dyan sa Korte Suprema upang magkaroon po ng interpretasyon kung talaga bang tama o mali ang COMELEC. But as of now, the COMELEC will proceed with internet voting. Mula nang mawala ang mga kaso ng vote snatching, pumalit naman daw ang vote buying dahil hindi na kayang dayain ang automated elections, hindi kagaya ng manual counting noon. Dito pa lang sa NCR, 32 complaints of vote buying na ang natatanggap ng COMELEC. Kaya naman, tatapatan naman ng COMELEC ang hamon ng panahon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Maraming bansa kabilang ang Pilipinas pinatawan ng bagong taripa ni US President Donald Trump. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pinangangambahang titindi pa ang global trade war matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang 10% reciprocal tariff sa lahat ng US imports. Ayon kay Trump, ito ang sagot niya sa mga tariff na pinapataw ng mga bansa sa US goods. Bahagi rin daw ito ng kanyang Make America Great Again policy. I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half, we charge them. My answer is very simple if they complain. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. Ikinalungkot ng ilang kaalyadong bansa ang desisyon ni Trump. Pumalag naman ang iba tulad ng European Union. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. The tariffs will also hurt consumers around the world. It will be felt immediately. Millions of citizens will face higher grocery bills. Medication will cost more, as well as transportation. Inflation will go up. And this is hurting in particular the most vulnerable citizens. Hindi ligtas ang Pilipinas sa mga taripa ni US President Trump. 17% ang ipapataw sa mga produktong inaangkat ng Amerika sa bansa, pero mas mababa ito kumpara sa ibang bansa sa Asia. 46% ang tariff sa Vietnam, 32% sa Indonesia, at 49% sa Cambodia.
Para kay Trade Secretary Cristina Roque, dapat paigtingin ng Pilipinas ang trade relations sa Estados Unidos kung saan ang gagaling ang 20% ng agricultural imports ng bansa. Nilinaw din ng DTI na may mga exemption sa reciprocal tariff ni Trump, gaya ng copper ore at integrated circuit. Balak makipag-meeting ni Roque sa kanyang US counterpart, pero wala pang schedule sa ngayon. Kasado na ang pagpapatayo ng daan-daang child development centers sa bansa. Base kasi sa mga pag-aaral, marami pa ring bata ang walang access sa early childhood care. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. 300 child development centers o daycare center ang itatayo sa buong Pilipinas base sa joint circular na nilagdaan sa Malacanang ni Education Secretary Sonny Angara at DBM Secretary Mena Pangandaman. Sinaksihan ito ni Pangulong Bongbong Marcos na naniniwala sa early child care and development para daw ma-achieve ng isang bata ang kanyang full potential. Sa pamamagitan ng mga CDC, magkakaroon ng maayos na pundasyon ng ating mga anak na siya namang magpapatibay sa pundasyon ng ating bansa. Today we gather with one goal, to create a better and brighter future for our children. Today our agencies are working hard to make our education system right for our students. Ang mga Child Development Center ay magsisilbing resource hubs para sa early learning programs, family support service at research. Base kasi sa findings ng UNICEF, 78% ng mga batang 5 taon pababa ay wala sa mga daycare center. Sa pag-aaral naman ng Second Congressional Commission on Education, sinasabing maraming batang Pilipino ang walang access sa early childhood learning. Bukod pa dito ang pagiging malnourished, lalo na sa low-income municipalities. Kapag yung bata hindi nakakakain, hindi nabubuo yung kanyang utak. And ang sabi nga ng mga dalubhasa dito, 90% ng utak ay nabubuo before the age of 5. That's why nag-utos si Presidente na mag-focus tayo sa early child care and development. At ang connection naman sa nutrition nito, kasi yung feeding program ng DSWD is based in the daycare centers. So pag wala yung bata sa daycare center, hindi napapakain yung bata. So yun yung relation. So that's why we want to get more people, more kids, more children dun sa daycare centers. Dahil sa kakulangan ng pondo noon, maraming mga probinsya ang hindi nakapagpatayo ng child development centers, kaya gusto ng paspasan ng Pangulo ang pagpapagawa sa mga ito. Agad namang kumilos ang DBM at may inilaang 1 billion pesos para sa proyekto. Nasasaad sa circular na ang mga LGU ang magpapatayo at mamamahala sa mga CDCs. Magtitrain din sila ng mga teaching personnel para dito. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero at bakasyonista ngayong summer at Holy Week, magpapakalat din ang PNP ng dagdag puwersa sa iba't ibang lugar para matiyak ang seguridad. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Beat the summer heat. Kaya naman dagsa ang mga turista sa mga swimming pool at beach. Pero abiso ng PNP, maghinay-hinay at dagdag ingat. Marami kasi ang nalulunod tuwing ganitong panahon. Noong 2023, 125 na insidente ng drowning ang kanilang naitala. 90 naman noong 2024. Heightened alert pa rin ang PNP ngayong election period. Kasabay ang pag-deploy ng 40,151 na mga pulis para tiyaking ligtas ang summer activities at mga aktibidad sa Holy Week. Kabilang ang maritime group na bihasa sa mga recreational at coastal emergencies. Sila po yung may tasking upang palakasin po yung ating kampanya para maiwasan po yung drowning incident sa mga tourist spots na may mga paliguan po. Ang pinakamalaki po ay ang Region 1 na alam naman natin na may mga magagandang beaches at po yung Region 4A. May kanya-kanya na ring toka ang mga pulis. Tourist police sa tourist spots, ABSECOM sa paliparan at magsisilbi namang safety marshal sa daan ang Highway Patrol Group. Reinforcements na rin sila sa mga nakalatag na checkpoints.
Sagot daw ito para maiwasan ng road rage tulad ng nangyari sa Antipolo at iba pang mga krimen. We will give the best effort and the prior deployments para masamahan yung ating mga checkpoints ng ating mga lokal. Kung di po tayo nagkakamali, magbibigay at magdadagdag po ang Highway Patrol Group ng 2 hanggang 4 na personnel po natin sa kabuang 86 na Provincial Highway Patrol teams nationwide. Payo ng HPG sa mga motorista, maging mahinahon at i-report agad sa PNP kapag may problema sa daan. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Minsan, mayroon talagang mga photobomber na panira sa mga litrato. Pero may iba rin na nakakaaliw na sorpresa, tulad na lamang ng sa larawan na ito ng 2 bata sa mga cherry blossom sa Washington, D.C. Ang napaka-espesyal na photobomber, si dating US President Barack Obama lang naman. Ayon sa kanilang ina na siyang kumuha ng litrato, siguradong a story to remember ang nangyari sa kanyang pamilya. Hindi rin daw nila inistorbo si Obama sa kanyang morning stroll. Agad namang nag-viral ang Instagram post ng ina. Mismong si Obama nakita ang litrato at nagsorry pa sa kanyang hindi sinasadyang pag-photobomb. No hurt feelings naman para sa ina dahil malaking bagay pangaraw sa kanilang pamilya ang nagawa ni Obama. May bagong handog ang Billionaire News Channel na layong magbigay linaw sa mga usaping legal at bigatin agad ang mga panauhin. The questions that matter, the answers you deserve. This is where ideas clash, visions collide, and perspective change. Join us live, unfiltered, uncompromising. Your opinion counts. Abogado, starting on April 3, Thursday. 8:30 p.m. only on Billionaire News Channel. Abangan ang unang episode ng Abogado with Attorney Karen Jimeno and Attorney Mike Toledo mamayang 8:30 dito lang sa Billionaire News Channel. At bago tayo magtapos, good news para sa mga college students. Extended ang application para sa kauna-unahang season ng Billionaire Quiz B hosted by the legendary quiz master na si David Celdran. 27 students mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad ang magtatagisa ng talino para sa tsansang manalo ng mahigit 2 milyong piso na papremyo. Para sa mga interesadong lumahok, iscan lang ang QR code o bisitahin ang link na naka-flash sa inyong mga screen. May 2 ang bagong deadline for submissions. Skinan ko na. Skinan para mo sa'yo. na. Para sa'yo. May balak kang mag-participate for the 2 million pesos. Oo. Para sa I'm akin. rooting for you. Really? Yeah. To join? Sandali lang, wala akong balak refresher course. Well, congratulations to everybody who have new shows on the station, where the family is getting bigger. And, well, you know, Attorney Mike Toledo is a born star in his own mind. Welcome to the zoo, Attorney Mike Toledo. Welcome, and together with Attorney Karen Jimeno. And David Celdran. And, of course, the legendary, the one and only, David Celdran. The legend, the icon. Okay. Ang ipinanganak bago sadyang kami. matalino. At sadyang matalino, Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.